Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng kaibon natin. Ang tanong, kung pwede daw ba magpares ng pale follow at albino? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin kung pwede ba magpares ng albino at pale follow, mga kaibon, pwede naman po. Wala naman po problema kapag nagpares tayo ng albino saka pale follow. Pero ang ganyang klase ng paresan mga kaibon, hindi po yan maglalabas ng visual. Ang mode of inheritance po ng mga ino, autosomal recessive. Ganon din po sa mga pale follow. Pareho po yan autosomal recessive. Pero mga kaibon, magkaiba po ang linyada ng dugo niyan. Kaya po hindi po yan maglalabas ng visual. Kapag po nagkaroon yan ng inakay, ang magiging ID lang ng inakay niyan mga kaibon, split sa pale follow at split po sa ino. So once again, uulitin ko, hindi po yan maglalabas ng visual na red eye. Halimbawa po, maglabas siya ng visual na red eye. Ganito po ang magiging senaryo. Baka po nagkaroon ng, halimbawa, naglabas ng visual pale. Baka po nagkaroon ng dugo na pale follow, yan na albino po ninyo. Kaya po naglabas siya ng visual pale follow. Ang magiging ID po nun, pale follow, split, ino. Kapag naman naglabas po yan ng ino, for example naglabas ng albino or kaya naman naglabas ng lutino, yung pale follow po ninyo meron yan dugo na ino. Kaya po naglabas siya ng visual na ino. Ngayon ang magiging ID po ng ino na nilabas nila, halimbawa naglabas ng albino or kaya lutino, ang magiging ID po nun lutino split pale follow. So ganyan po yan mga kaibon. Pero kung wala pong nilabas na visual red eye, mapapale man or mapaino, ang magiging ID lang po ng inakay niyan, split ino, split pale follow. So yan po ang magiging ID po nila. So kahit po mga kaibon, pareho po yan ang mode of inheritance na dalawa, pero magkaiba po ng linyada yan. Kapag kasi magpapalabas tayo ng visual na ino, dapat po ang kapares meron ding dugo na ino mga kaibon. Kapag naman magpapalabas tayo ng pale follow na visual, dapat parehong paresan, merong dugong pale follow. Kaya po hindi yan maglalabas ng visual na red eye dahil magkaiba po ng linyada sila. Magkaiba po ang dugo nila, hindi compatible kumbaga. Kaya hindi naglalabas ng visual. Pero kapag naglabas ng visual, kagaya ng binanggit ko kanina, halimbawa naglabas ng ino, so meron dugo na ino yung pale follow po ninyo. Kapag naman naglabas ng pale, so merong dugong pale yung albino po ninyo, kaya naglabas ng visual. So yan po ang magiging ID lang ng mga magiging inakay po nila. Ngayon, gawa natin ng topic. Yung kaibon natin na nakadalawa ata yung kaibon natin na comment dito sa comment section. Yung paresan daw niya back to back lutino. Tapos hindi daw naglalabas ng visual na red eye. So napaisip po ako doon sa paresan ni Sir kung bakit hindi naglalabas ng visual red eye. Dahil kapag ang paresan po natin mga kaibon parehong lutino, lahat po ng inaanak niyan lutino. Hindi po yan maglalabas ng non-visual. Hindi po yan maglalabas ng puro itim ang mata. Dahil po dapat ang magiging inakay niyan, dahil back to back lutino yan, puro po kulay pula ang mata. Ngayon, naisip ko, dahil nakadalawang tanong sa atin si Sir, siguro totoo naman yung kino-comment ni Sir sa atin, yung tinatanong niya kung bakit hindi naglabas ng visual red eye. Ngayon mga kaibon, tingnan po ninyo mabuti yung alaga po ninyo, yung back to back lutino. Dapat kasi kung na-acquired mo lang yan sa iba, dapat
inalam mo ang pinakang history ng pares na yan. Kung magkaibang breeder man, dapat inalam mo ang pinakang history ng pinagmulan ng breeder mo, dahil doon matutunto natin kung talagang yung sealer tapat sa atin. Malalaman natin kung anong pinakang history niyan. So dapat kasi kapag ang pares natin back to back Lutino, mag-aanak talaga po yan, puro kulay pula ang mata. Ngayon, dahil hindi naglalabas ng kulay pula ang mata, baka po ang isa dyan pale fallow. Meron kasing mga pale fallow na kulay green na light form. Ang akala natin Lutino yon, lalo na po doon sa mga newbie na nag-aalaga. So bakang akala po ninyo yan dahil sobrang kamukha na ng Lutino, bakang akala ninyo Lutino po yung nabili po ninyo, yung pala light form na pale fallow. So dapat malaman natin yung pinakang history ng parent. Tanungin nyo po yung sealer. Sana sa sealer naman dapat tapat naman sa ID. So kapag kasi parehong kulay pula ang mata niyan tapos dilaw, baka po ang isa dyan light form na pale fallow ay hindi talaga yan maglalabas ng visual. Hindi po talaga yan. Kagaya dito sa topic natin dito sa unang katanungan sa atin kung pwede magpares. So parehong kulay pula ang mata pero hindi maglalabas ng visual, kagaya dito sa pangalawa na pinag-uusapan natin. Kapag kasi mga kaibon, yung isa dyan light form na kulay green na pale fallow, na ang mukha talaga niyan akala mo Lutino na pero pale fallow pala. Kapag kasi yung isa pale fallow at ang isa Lutino, hindi talaga po yan maglalabas kahit isang visual sa inakay. Hindi po talaga yan maglalabas dahil nga hindi po compatible yung dugo po nila. Kaya mas maganda tingnan nyo, may mga traits naman na makikita sa mga light form na kulay green na pale fallow na akala mo ay Lutino. Kasi mga kaibon, wala lang talaga akong nahahanap na picture na maipapakita talaga sa inyo. Kasi wala na po akong mga pale fallow dito sa ibunan ko. Ang meron tayo dito halos lahat puro na po ino. Wala tayong pale fallow na alaga. Ngayon dahil light form na pale fallow yan, tingnan nyo po yung pinakang buntot. Sa pinakang buntot po niyan mga kaibon, halimbawa yung buntot niya, yung pinakang gitna na parang kulay puti dyan, na kumbaga yung pinagkakapitan ng mga balahibo, yung mga puti-puti na matigas. Sa pale fallow kasi na light form, medyo maitim yan ng konti. Medyo gray ang kulay niyan. Sa mga ino, talagang purong puti yon mga kaibon. Yung pinagkakapitan po ng orange na balahibo sa buntot, yung gitna. Kung nakukuha nyo po ang sinasabi ko. So doon sa mga light form na pale fallow, makikita pa rin po yan. Yung pinakang buntot po niyan, meron po yan pinakang dark pa rin na kulay. At meron pa rin yung pinakang gitna ng buntot na pinagkakapitan ng mga orange na balahibo. Yung pinakang gitna mga kaibon, ano po yan, medyo gray. Medyo gray po yan. Kaya malalaman po ninyo na pale fallow pa rin siya. Sa ino kasi solid po yan na kulay puti. So pwede po ninyong i-check ang buntot. Ang buntot kasi mga kaibon, yan talaga ang naiiwan na palatandaan kung ang ibon ay merong dark color. Lalong lalo na po sa mga light form na pale fallow, diyan pa rin po yan. Makikita at makikita nyo pa rin po yan na ibang iba po siya sa mga ino. Kung meron, kung dito sa kaibon natin na nagtatanong patungkol dito, mas maganda hulihin mo yung dalawa. Pag nahuli mo, tingnan mo po yung pinakang buntot niya. Diyan mo po makikilala yan na magkaiba pa rin yan kahit na pareho po ang pinakang kulay ng katawan. Sa buntot pa rin po yan, malalaman po ninyo na iba. Magkaiba siya. Dahil meron pa rin palatandaan ang mga light form na mga pale fallow. So sa parisan lang yan, hindi po talaga yan maglalabas ng visual.
Kapag pale palo kasi ang isa, ang magiging ID lang ng inakay niyan, pareho lang din po dito sa topic natin na katanungan na number 1. Split ino, split pale palo. Ganun pa rin po ang magiging ID niyan. Kaya mas maganda po hulihin ninyo and then tingnan ninyo ang pinagkaiba ng buntot ng Lutino at ang buntot ng light form na pale palo. Sa tingin ko light form na pale palo yan. Nagmukha lang Lutino. Dahil kung pareho yan Lutino, lahat ng inaanak po niyan red eye. Ngayon dahil hindi naglalabas ng red eye, pale palo po ang isa dyan. Sure po ako 100%. Pale palo at ang isa po dyan sa parisan po ninyo. Light form lang po yan na kamukhang kamukha po ng Lutino. Pero sa buntot, makikilala pa rin ninyo yan na pale palo siya dahil kahit papano, kahit sobrang linis ng katawan niyan, pagdating sa buntot niyan, merong kunting matingkad na kulay yan. Titingkad pa rin ang kulay niyan dahil po yan pa rin po ang palatandaan na ang ibon ay isang pale palo. Ang dami na nating naging topic niyan sa mga una na video ko. Marami na po akong naging topic niyan at meron din ako mga naipakita na mga example sa mga light form na pale palo. Siguro dahil naging light form yan, baka po sa mga parisan na pinagmanggaan yan, kagaya ng mga nagpa-project ng Opadilute na pale palo. Yan pong kinalalabasan, akala mo mukhang Lutino na sa Green Series. Kung pwede nga lang biyakin mo yan sir, pwede mo yan ibangga test breed sa mga meron dugong dilute para makita mo lalabas po yan ng visual na dilute. Pero ang pinakang the best niyan, biyakin mo po kung ayaw mo ng parisan ng yan. Ang gawin nyo po, itis breed ninyo. Yung Lutino ninyo, ibangga nyo sa meron dugong ino. Yung isa, ibangga nyo po sa meron dugong pale palo. Lalabas po ng visual yan kapag kaganyan po ang parisan po ninyo. At doon mo malalaman talaga na yung binangga mo sa Lutino mo is pale palo. So hanggang dito muna yung video natin. Sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman. At doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Sa mga kaibon natin na nanonood, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.